Good morning po mga kapatid. Ah, purihin natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito na tayo ay muling makakapakinig ng salita ng Diyos. And we're still in that topic about tunay na yaman o true riches. Ano po ba ang tunay na yaman na meron tayo? In the last two messages that I shared to you, ay pinakikita po sa atin at itinuturo sa atin na huwag tayong maging sakim, or pag-iwas sa kasakiman. And alam natin na yun ay hindi nakalulugod sa Panginoon, and that is being short-sighted. That we perceive and view wealth ay dito lamang sa mundo. Then last Sunday I shared to you kung ano yung tunay na yaman. And the Lord Jesus Christ clearly told us, of course in the Bible, sinasabi niya, kung nasaan ang iyong yaman, nandoon din ang iyong puso. And telling the people and telling us now na mag-impok tayo ng yaman doon sa kalangitan na walang sumisira at walang nagnanakaw sa yaman na yan. And this morning, as we continue in this portion, or in this topic, we will read first, yung pinaka key text natin this morning sa Mark chapter 12. At ito po ay mula sa talatang 41 to 44. Okay? So follow me sa ating pong monitor as I read these verses or our passage this morning. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. So he was seated there at mga tao ay naglalagay ng kanilang pera doon po sa temple treasury. Isa po itong obligations na meron sila, religious obligations and expression of their, sabihin nating, religiosity, or ang iba ay talagang faithfully giving. At sabi po dyan ay many rich people, ang sabi, threw in large amounts. So may mga mayayaman na inilalagay nila doon yung malalaking halaga. 42, but a poor widow came and put into very small copper coins. Ang sabi po dyan ay small na pero meron pang very. Okay? Ang sabi dyan, worth only a fraction of a penny. Mga hanggang dito ni Ate Penny. A fraction of a penny, sabi. 43, calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Let's pray, Lord, as we come to your word this morning. Katulad po nung aming awitin, Lord, we strip off everything, Panginoon, and we want to come to you as we are. Alisin niyo po yung mga baggages, alisin niyo po yung mga bagay that may hinder us. Remove all the worries, remove everything, O Lord, in our hearts that may hinder us in worshiping you and hearing from you.
And Lord, salamat dahil sa kabila ng maulan, Panginoon, we're here to worship you and we're here to listen from you. Cover this place, O God, with your holy presence. And may all of us receive, Lord, as much as you want us, O Lord, to give us. O Father God, may no word of yours fall to the ground. But Lord, help us to carefully listen and to catch your message, O Lord, sa bawat sa amin, fitted sa amin pong mga kalalagayan at pangangailangan. And Lord, salamat po sa inyo at let your word be preached, not mine, O Lord. Let your wisdom, O Lord, come to us, not mine. Let your insights, O Lord, your flesh revelations overwhelm us. And Father, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Out of her poverty. Mga kapatid, in every or in any relationship, if you want to know priorities or the person's priorities, check or look at how they give. Sa anumang kaugnayan, sa anumang relasyon meron ka, ito man ay pang mag-asawa, pang pamilya, pang organization, pang church, pang team, pang klase, or pang group project. If you want to test and if you want to know a person's priority, check mo yung time niya. Ano po? How he or she or they give their time, their resources, energy or efforts. Tingnan mo rin kung paano sila nagiging thoughtful sa iyo. So this is one of the ways to check on a person's priority. How they give. Naisip niyo po ba ito? Minsan ba nagiging sukatan mo ito sa iyong anak, sa iyong asawa? Kung talagang priority ka nila, they will give quality time. They will show their thoughts on you, kung gaano sila ka-thoughtful at paano sila ka-caring sa iyo. Of course, specifically with our text, it talks about giving. And you know what? Giving is not about making impressions, but it is all about the heart's intentions. May mga nagbibigay to show off. Okay? May mga nagbibigay para magkaroon ka ng magandang impressions sa kanila. They give their time, energy, they put a lot of effort in everything para masabing, uy, masipag to, uy, giver to. Pero alam niyo, sa Panginoon, giving is more than making an impression, but it is all about your heart's intention. Kaya nga, di ba, doon sa nauna nating pinag-aralan, sabi nung lalaki among the crowds, Teacher, Master, sabihin mo sa kapatid ko, i-divide na niya yung aming inheritance. Pero God or the Lord Jesus Christ deals not with the money involved doon sa inheritance, but kung babasahin po natin at babalikan po natin, ang tinarget ng Panginoon is the heart of the issue. And that, kung babasahin yung sumunod, it's all about greed, kasakiman. Alam niyo ba, hindi lahat na nagbibigay ay generous. Yung iba out of what? Bad intentions. Uy, si ganito nagbigay. Uy, si ganitong politician nagbigay. Do you think lahat yon ay may pure intentions? Others give so that they may receive more. How? Because they want to make an impression. Kaya nga kahit sa pagbibigay, sabi ko nga po, sa Panginoon, it's always been the intention of your heart. Kaya nga meron tayong sinasabi, it is always the thought that counts. Amen? Minsan tumitingin tayo sa value ng nirigalo eh. Hindi natin tinitingnan kung ano yung nakapaloob na
thoughtfulness meron sila sa atin. Giving is one good expression of the heart. Maganda pong pagpapahayag ng ating puso ang pagkakalob. In this passage, nabasa po natin, Jesus was watching the people bringing their offering. Not because He was interested with their money, but because He was interested in the heart behind, doon sa gift, every gift and every offering na kanilang inilalagay doon. Alam po ninyo, lagi pong nakamasid ang Panginoon sa atin. During offering time, during every time na mayroong opportunity to give to Him, nakamasid ang Panginoon. At hindi niya tinitingnan yung laman ng envelope, hindi niya tinitingnan yung amount na ibinibigay mo. Ang tinitingnan niya, yung puso at ang intention nito. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, God looks at the heart. Amen? While the rich gave large amounts, it was the poor widow's tiny offering that caught Jesus' attention. Alam niyo, nakapukaw ng attention ni Jesus Christ, this very poor widow. At ang sabi diyan, 2 very small copper coins. Mas mababa pa po sa sentimo yon. Ano po? 3/8 of a cent. Wala na nga halos value yung isang sentimo. Yung isang sentimo, i-divide mo sa 8, tas kuhanin mo yung ikatlong bahagi noon, o yung 3 pira, that's the amount. That's the kind of offering. Hindi nga lang isang sentimo eh. Hinati mo sa 8, kinuha mo yung 3 piraso doon, yun yung ibinigay noong poor widow. And that is the original term na makikita natin. Very thin, very small, like a flake or scale. Yung pong sinabi diyang thin, yung sinabi po diyang small, yung amount po noon sabihin natin, in essence, ay napakanipis. Katulad po ng kaliskis. Nakita ang kaliskis ng malalaking bangus, ng mga mamali o ng mga malalaking isda. Pwedeng malaking ganyan, pero napakanipis. Yung pong ginamit po dyan na termino, katulad po yan ng scale. Na bumagsak sa mata ni Saulo bago siya naging Pablo. Di ba nabulag siya? Then sabi doon, it is like a scale falling from his eyes. Ibig sabihin, kapag inilapat mo yan dyan at tinapatan mo na electric pan, ganun po yung expression o ganun po yung description of these 2 very small copper coins. Okay, tingnan po natin. Let's talk about the widows, during the time of Jesus Christ. At specifically, dito muna, sabi ko nga po, una, yung widow, sabi po dyan, poor widow. Double emphasis po yung kanyang kalalagayan. Widow na, poor pa. Okay, did you still remember what I preached last Sunday? Na yung mga poor o yung mga widows are considered what? Poor during their time, especially when you do not have someone to take care of you. Lalo na kung wala kang anak, lalo na kung walang magtataguyod sa'yo. Anak na lalaki, mas mainam pa nga. Kaya nga, mas mainam kung ikaw ay maraming anak na lalaki, kahit ikaw ay widow, they will going to support you. Pero kung wala kang anak na lalaki and you are a widow, you are considered in the society that you are poor. Kaya nga, dito, ipinakikita na itong
balo na ito, okay, itong byuda na ito ay naandon sa kahirapan talaga. Kaya nga, ipinakita, doon sa kanyang inihandog, sabi ko nga po, small na, anong sabi doon? Very na, small pa. Ibig sabihin, talagang halos walang value. In their times, economically, they are vulnerable and often they are poor, socially marginalized and overlooked. Kaya nga kahit kay James, panahon na ng iglesia, sumulat siya, ang sabi niya, huwag niyong pabayaan ang mga balo. Sinabi po yon ni Santiago. Because they were marginalized and overlooked. Practically, they were dependent saan? On mercy, faith, and community generosity. Kaya nga sa Bible, makikita natin yung mga balo, kadalasan ginagamit ng Panginoon na magandang halimbawa ng pananampalataya, dependence sa Panginoon at ng kanilang reliance sa biyaya ng Diyos because they have no one to depend on. Kaya nga madalas ginagamit ng Panginoon yan. At madalas, makikita natin sa kasaysayan ng Biblia kung paanong itong mga bahalo ay talagang nagtataguyod, nagpupusige ng kanilang buhay sa kanilang sariling paraan. Like Naomi and Ruth, di po ba? They were widows. Pero tingnan niyo, paano sila nagpupusige sa kanilang sarili lamang. And alam natin nangyari, nangailangan sila at pinagpala sila ng kinsman redeemer. Makikita din po natin kahit sa panahon po ni Elijah, yung widow doon sa Sarephat, di ba? Na yung kanyang iluluto ay huling-huling luto na ng tinapay at kakaunti na lamang yung kanyang langis at yung kanyang arina. Pero mapansin natin, how this widow was so generous and so selfless to give that little amount of food sa prophet na ito na si Elijah. And because of that act of faith and belief doon sa word ng Panginoon, because yung prophet signifying the word of God and having the word of God in her life, in her heart, at that specific moment, ang ganda na nangyari. Kada takal niya, kada luto niya, di ba, may kapalit. Sabi ko nga, ito yung magandang madiskubre natin na takalan No, yung ikaw ay kuha ng pangsaing, pag titingin mo may bigas na naman. Magluluto ka, magpiprito ka, paglalagay mo ng mantika, meron na naman. Ang gandang madiskubre niyan, Makita rin natin yung widow sa panahon ni Elisha. Namatay yung kanyang asawang propeta, di po ba? At tumakbo siya kay Elijah, sabi niya, hinahabol kami ng pinagkakautangan ng asawa ko. Ano ang gagawin ko? Kung wala akong magagawa, yung anak ko kukunin niya at gagawing alipin. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Elisha sa kanya, ano ang meron ka? Meron po ako sa bahay, empty jars, kakarampot na langis. O sige, manghihi ka ng empty jars. Sa iyong mga kapitbahay, then ipinid mo yung pinto, at ang nangyari, habang sinasali niya yung langis, yung mga empty jars ay napupuno. Kaya sabi niya, asa na empty jars? Sabi ng anak, wala na po. Alam po ninyo, may spiritual meaning yon. Yung langis, yung banal na espiritu, dumadako sa mga empty jars. Kapag puno ka, hindi ka dadaluyan ng banal na espiritu. Amen po ba? Pag puno ka ng sarili, puno ka ng kasalanan, puno ka ng mga bagay na sarili mo lamang ang iniisip mo at wala kang pagpapasako sa banal na espiritu, hindi ka pupuspusin ng banal na espiritu. We must be like this empty jar. Sa panahon ni Jesus Christ, nasa lubong niya, naglilibing na widow, iyak siya ng iyak dahil yung ililibing ay kaisa-isa niyang anak. Anong ginawa ni Jesus Christ? That person came back to life. So, ang point ko, ang widow all throughout the Bible, ang dami po niyan, na ipinakikita, yung kultura, yung society, and their treatment sa widow and their economic condition. Okay, let's analyze the verse. In verses 1
in verses 41 and 42, anong sabi diyan? Many rich people, ang sabi po. Okay, many rich people. Versus, doon sa verse 42, a poor, very poor widow. Tama po ba? So, this is all about all about many rich man or people, ang sabi. And then, all about a poor widow. So, doon po natin ilagay yung antas. Next, large amount, galing sa mga rich people, and the two very small copper coins. Tama po ba? And then, yung sumunod, they gave out of their wealth, and another one, out of her poverty. So nakita natin, paano i-describe ng mga talatang ito yung kaibahan. Now, brothers and sisters, paano mo nakikita ang sarili mo ngayon? Of course, hindi yung economic condition. It's all about your attitude. Saan mo nakikita sarili mo ngayon? Do you belong to this many people? Or do you belong to this very poor widow na ang dependence mo lang ay ang Panginoon? Check it out. Only your heart can, and only you can answer this. At sa kahulihan, makikita natin that Jesus Christ commended this poor widow. Okay, kinommend niya. At ang sabi niya, she put everything, all she had to live on. Number one, mga kapatid, in the light of this passage, gusto kong sabihin sa inyo, wealth is a gift and also a test. Amen po ba? Do you agree? Ang yaman, regalo yan ng Diyos. Pero, testing din yan sa iyo. Pagsubok din yan sa iyo. Kung saan nakalagak ang puso mo. Well, let's talk about wealth. Wealth is subjective. Tama po ba? Subjective ang wealth. Kung meron kang 2,000 piso at sabi mong magandang pera na yun, tapos pumunta ka ng Singapore, ano na yung 2,000 mo? Hello, naiintindihan niyo ako? Tama po ba? Yung 3,000 mo dito na marami ka nang mabibili, pumunta ka ng USA, yung 3,000 piso mo, ano na yon? So wealth is subjective. Tama po ba? Kaya nga pwedeng yung kinukonsider kong yaman para sa'yo, barya-barya lang. Amen po ba? Subjective yon. And I would like to tell you na iba't iba ang treatment or tinatanggap nating yaman. Others, relational, yung kanilang yaman na sinasabi. Mayaman siya sa kaibigan, maganda ang kanyang kaugnayan sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Yaman na yon para sa kanya. Tama po ba? So wealth can also be what? Perceived as relational. By the way, may maganda ka bang relasyon sa asawa at anak mo ngayon? May maganda ka bang relasyon sa iyong kapatiran? Kasi yaman po yon. Kaya nga, aanin mo yung yaman ng mundo kung lahat naman kaaway mo. Hello? Kaya nga subjective ang yaman eh. May mga mayayaman, di ba? Mata pobre. May mga mayayaman. Anong ginagawa nila sa buhay? Halos walang kapitbahay. Yaman ba yon? Sa ibang aspeto, makikita mo yung kanyang yaman, pero sa lawak na pwede mong sabihin o interpret ang isang yaman, sa bagay na yun, hindi siya mayaman. So, wealth can also be what? Relational. Kaya, bago tayo umuwi, i-check natin yung buhay natin. I-check natin yung kaugnayan natin sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating anak. Kung mayroon na mamagitan, atin pong alisin at magkaroon tayo ng tunay na yaman pagdating po sa kaugnayan.
Yung iba naman, ang yaman is spiritual. Amen. Tama po ba? Amen. Mayaman siya sa spiritual na bagay. Wala nga siyang savings. Pero lahat naman kasi ng meron siya ay binibigay niya directly sa Panginoon. At kung meron man siya tinitira, konti lamang na tama lang para sa kanyang sarili. Hindi siya namumuhay sa karangyaan, hindi siya namumuhay sa lahayaw ng laman. Maybe you can consider yourself na rich spiritually kasi you are talented and gifted person. Ginagamit mo ito sa paglilingkod na sa Panginoon. Hallelujah for that. Amen. Pero may mga mananampalataya, they are poor spiritually because they do not have the word, they do not even have ministries, they do not have any involvement in the kingdom of God. Christian lang sila. So, wealth can also be spiritual. Yung iba naman, emotional, yung kanilang wealth. They are stable pagdating po sa kanilang emotional standings. Hindi sila nawe-waver agad ng mga sitwasyon. And maybe secured siya emotionally because she felt love, he felt valued by people or by his loved ones. And that is what? Wealth po yun, kayamanan yun. Amen po ba? Aanin mo yung kayamanan ng pangmundo kung emotionally you are poor. Kaya nga mapapansin ninyo, ano ang ginagawa ng tao? For them to what? Maging katanggap-tanggap at emotionally, maging mayaman siya, inaayos niya yung kanyang sarili. Matangos na yung ilong, patatangusin pa para more acceptable. Maputi na, magpapaputi pa. Hindi po ba? Dati kulot, nagpaunat. Nausok kulot, nagpakulot. Mahaba buhok, nagpaikse. Ngayon, nagpapahaba. Extension dito. Ayun. Mukha ng manikin. Mukha ng manika ng mangkukulam. Alam niyo kung may pagkakataon, we tried our best improving ourselves because we believe na through that, magkakaroon tayo ng emotional satisfaction. The more we are approved, the more we are accepted by society or by people around us, akala natin yun yung paraan para yumaman tayo emotionally. At maraming tao nagsusumikap to satisfy that longings. And sad to say, kung wala ang Panginoon sa kanila, hindi nila mararanasan yung tunay na yaman emotionally. Amen? Iba naman materially. Of course, katulad sa binasa natin at context na, it's all about material wealth that is given to the Lord. Kaya nga sabi ko po, wealth is subjective. Sa isang billionaire, ang definition niya sa wealth ay having what? Billions in assets. Tama po ba? Ganon ang kanyang pananaw. That's his definition of wealth. Sa isang farmer, yung kanyang definition ng wealth, hindi yung magagarang bahay, magagandang kotse, kundi yung lupain niya mataba. Tama po ba? At yung ani niya ay siguradong sagana. At yung yaman niya, base sa kanyang kasipagan, base sa kanyang pagpupursige sa buhay. So, yun yung kanyang pananaw pagdating po sa wealth. Kaya nga, subjective. Sa mga rural areas, ang yaman para sa kanila, sasabihin na, kumain lang kami ng tatlong beses ang araw, yaman na yun sa amin. Amen. So, wealth is subjective. A believer also may define wealth as close relationship and intimacy with God that brings contentment in his life. Amen? Kaya alam po ninyo, kahit ang Bible ay mayroong mga pasubali, sa mga churches din naman noon, especially sa mga early church, katulad sa time ni Timothy, may mga mayayaman eh. May mga well-off din po. Pero tingnan niyo po yung bilin ni Pablo kay Timothy patungkol dito. In 1 Timothy chapter 6 verse 17 muna. 1 Timothy chapter 6
verse 17. Ano sabi? Command. So may commandments. Ano ho? Those who are rich in this present world, not to be arrogant, nor to put their hope in wealth. Sinagot naman dyan kung bakit which is so uncertain. So ipinakita na dito. Consistent doon sa sinasabi ng Panginoon na ang yaman dito sa mundo hindi talaga tiyak. Mag-impok ka na mag-impok dito, kandyan ng mga, di ba, rust or everything, di ba, magnanakaw, kukunin. So which is uncertain. But to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. So, mong pagtiwalaan ang yaman na meron ka. And verse 18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. So, dito pa lang ipinakikita, na may mas importanteng bagay sa estado sa buhay na pagiging mayaman. At sinabi ni Pablo po, huwag manangan sa bagay na ito. Ito ay command niya sa mga mayayaman not to be arrogant, but to put their hope in God instead. Not putting their hope in wealth. To be rich in good deeds and be generous and willing to share. So, wealth is subjective. Kaya nga, purihin mo ang Panginoon kung ikaw ay pinagpala niya ng mga yaman na may tuturing mo. Pwedeng yung mga anak mo, apo mo, yung mga karanasan mo sa Panginoon, or ang iyong sarili ay tinuturing mong yaman o yung kalusugan mo. Or pwedeng meron kang savings. Wow, praise the Lord for that. But I will tell you, wealth is subjective, and iba po yung inaasam ng Diyos para sa atin. Kaya nga, kung ano may tinatangkilik na meron ka, diyan sinusubok ng Panginoon kung saan nakalagak ang puso mo. Kaya nga, wealth is a gift, and yet it is a test from the Lord. Kaya nga, where do you store up your riches, your treasure? Last Sunday, nakita natin na mag-impok tayo ng mga yaman sa kalangitan. Pinagpala ka kung ikaw ay may trabaho at may magandang kabuhayan. Praise the Lord for that. Kasi hindi lahat mayroong sweldo, 15 at katapusan. Yung iba, arawan, yung iba, buwanan, o yung iba, nganga. Pero magpasalamat ka, kung ano man ang itinuturing mong yaman, yan ay pagsubok sa iyo ng Panginoon, paano mo siya pasasalamatan at paglilingkuran. Ano-ano ang yaman na may tuturing mo sa oras na ito? Pera, oras, talento, trabaho, talino, ari-arian. Pinagpala ka ng Panginoon kung ikaw ay healthy ngayon. If you have peace of mind. Alam niyo po ba, hindi nabibili yun ng pera? Yung peace of mind. Amen? Kaya lang, baka sa sobrang peaceful nyo, tulog na kayo ngayon, ha? Ang sarap kaya yung wala kang iniintindi. Payapa yung kalooban mo. Yaman po yon, mga kapatid. Ano mang yaman na may tuturing mo ngayon sa iyong sarili, lagi mong tandaan, isang paraan yan para ipakita mo sa Panginoon kung gaano ka mapagpasalamat at paano ka nagbabalik ng papuri sa Kanya. So, wealth is a gift and at the same time, what? A test. Number 2, na point natin, specifically in this passage, offering is for everyone. Napansin po ninyo, both the rich and poor ay naandun, naghahandog. Amen? Kaya nga sa Bible, especially sa offering, temple offerings, sa worship,
sa mga sacrifices, may iba't ibang level. Hindi po lahat inatasan na maghandog ng baka. Hindi lahat maghandog ng ganitong klase ng hayop. Kundi meron ding bato-bato o kalapate. Kasi kung mayaman ka, kaya mong bumili ng baka, so yun ang ibigay mo sa Panginoon. Pero kung mayaman ka, nandun ka lang sa kalapate o bato-bato, that is also acceptable. Meaning to say, sa lahat ng classes ng lipunan, sa kanilang community, ito ay may atas na maghandog sa Panginoon. Anumang social classes ka kabilang o social class ka kabilang, merong karampatang handog para sa'yo. Okay, tingnan po natin yung Luke chapter 2, verses 22 to 24. This is all about Mary, Joseph, and Jesus Christ. Nung si Jesus Christ po ay kanilang ihandog sa templo. Chapter 2, verses 22 to 24. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him, Jesus Christ, to Jerusalem to present him to the Lord. Kaya alam po niyo, this is the biblical reference and foundation na meron tayo why we dedicate our children. Inihahandog natin sa Panginoon ang ating mga anak. Tama po ba? So si Jesus Christ, dinala rin sa templo para i-present sa temple. As it is written, in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord. Verse 24, and to offer sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves and 2 young pigeons. Why do you think pair of doves and 2 young pigeons ang inihandog ni Mary at ni Joseph para kay Jesus Christ? Because they were poor. Hindi sila considered na mayaman. So ito yung kanilang ibinigay. Ngayon ang tanong ko, if offering is for everyone, bakit nire-require ng Diyos ang kanyang bayan na maghandog? Kailangan ba ng Diyos ang pera nila? Kailangan ba ng Diyos ang pera mo? Kailangan ba ng Diyos yung yaman na masasabi mo? Or ito ay paraan para lalong pagpalain ng Panginoon ang tinatangkilik mo? Saliwa lagi ang sinasabi ng mundo sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Sa mundo, ang thinking natin, kapag tayo bigay ng bigay, tayo mauubusan. Sa kingdom of God, hindi. The more you give, the more you receive God's blessing. Amen. And pansinin po ninyo, giving is not optional, kundi ito'y para sa lahat. Hindi sinaway ni Jesus Christ yung widow, oy, babae, mahirap ka na. Huwag ka nang magbigay. Hayaan mo na sa kanilang mayayaman yan. No! Hindi po yon. Hindi po ganon. Sa atin pong buhay, minsan, this is our thinking, kakarampot na nga ito Ibibigay ko pa ba? Ibigay mo sa Panginoon para yung kakarampot mo dumami. Amen? Parang ayaw nyo mag-amen. May pagkakataon na may misunderstood natin yung puso ng Diyos. Alam nyo, mayroong isang maagang na byuda at kailangan niya itaguyod yung nag-iisa niyang anak. So, talagang nagsumikap siya. May pagkakataon talagang pagbibili siya ng manok, yung leg na lang ang kinukuha niya. Yung leg na lang ang kanya. At the rest, bibigay niya sa anak niya. Ganon po lagi. Then itong batang ito, lumaki na, naging successful na. Pag-uwi siya, pinasasalubungan niya yung nanay niya. Alam niyo pasalubong? Leeg ng manok. Sabi niya, nanay, kasi ito yung paborito niyo. Nag-asawa itong lalaking ito, nagkaanak, then inintrega niya pang sa mandali yung kanyang anak sa kanyang nanay. Nanay, sa inyo muna itong 2 apo ninyo. At
Sabi niya, may dala po akong manok para sa kanila, para sa inyo, kainin niyo. Hindi pa siya nakakalis, yung nanay kinuha yung leeg. Napansin niya, sabi niya, nanay, talagang paborito niyo yung leeg. Doon na nagsalita yung nanay. Hindi anak, sabi niya. Hindi ko paborito yung leeg. Lagi kong itinitira yung pinakamasarap na bahagi sa iyo at sa aking mga apo. Sabi natin sa Panginoon, Lord, paborito mo yung leeg. Kaya sa'yo na lang yung tira-tirahan. Nami-misunderstood natin ang Diyos. Lord, naiintindihan mo naman ako eh. Lord, di mo na ako magbibigay ngayon. Naiintindihan mo ako. Hindi paborito ng Diyos ang leeg. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magbigay ng leeg. Akala mo lang yon. Napansin niyo yung nanay sa mahabang panahon. Tinitiis niya yung misinterpretation ng kanyang anak. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa hindi na niya napigilan yung sarili niya, anak, hindi ko paborito leeg. Sakaling kita eh. May pagkakataon mga kapatid, this is how we view God. Ang offering para sa lahat. Amen. Kaya huwag kayong magbigay sa Panginoon ng leeg. Nakakalungkot kung minsan pagka hindi ka busy, tsaka ka nasa Panginoon. Pero when conflicts come, lagi mong pinipili, Lord, sa iyo na yung leeg. Mahiya ka naman, kapatid. Mahiya tayo sa Panginoon. Number 3, the Lord values not the amount, but the heart. In this passage, let us define wealth and riches and generosity. Nakakalungkot, kapatid. Marami ang masyadong hambog. Pero ang ibinibigay naman nila, katulad nito, is out of their wealth. But this woman, a widow, gave yung kanyang mismong substance. Di po ba? Ano ibinigay niya? Yung kanyang buhay. Buhay na niya yun eh. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo, for example, you have budget maybe this evening for a fine dining dinner. Kaya mo bang i-skip yon at ibigay sa Panginoon for mission work? Isang meal pa lang yon, diba? Kaya nga mga kapatid, dito makikita natin, out of her poverty, she put everything. Ang sabi, all she had to live on. For example, yung isang anak ni Henry C. nagbigay ng 1,000,000. Laki noon, di ba? Pero, yun ba talaga ay masasabi nating sumugat sa kanyang yaman? Barya lang yon sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, subjective ang wealth. Kaya nga dito, hindi tiningnan ng Panginoon yung amount na inilalagay nila, kundi yung puso. I'm not telling you na magbigay tayo malalaking amount. Ang sinasabi ko po sa inyo, magbigay tayo. Ang bukal sa ating kalooban. Na hindi tayo nagtitira. Kung magkakaloob tayo, laging tinitingnan ng Panginoon ang ating puso. That's why generosity is not giving out of abundance.
Hindi dahil masagana ka, kaya ka nagbibigay. Hindi dahil malaya ka sa oras, kaya ka nag-i-involve. Hindi dahil okay ang pakiramdam mo, kaya ikaw ay nasa ministry. No. Paano kung hindi maganda ang pakiramdam mo? Paano kung gipit ka na sa oras? You still serve God? Or leeg pa din? That's why God counts our attitude. Tinitingnan niya yung attitude ng ating puso. It always been our heart that counts before the Lord. Yung puso mo. Yung puso natin. Hindi niya binavalue yung amount. Hindi niya kailangan ng pera. Masyayaman pa ba tayo sa Kanya? O kayayaman ba ng Diyos pag nagbigay ka sa Kanya? Hindi. Actually, yung pagbibigay mo, ito yung pagpapakita mo na sinasabi mo, Lord, salamat. Dahil meron akong naituturing na yaman. Sa panahon ni David, di ba? Naghahanap siya ng isang lugar na mapaghahandugan ng Panginoon. Then yung may-ari, sabi siya, Haring David, wag mo nang bayaran yan. No, sabi ni David, I will not offer anything that cost me nothing. Sa salita natin, hindi ako magbibigay sa Panginoon nang hindi sumusugat sa aking puso. Ibig sabihin, may cost, may halaga. At yon ang tinitingnan ng Panginoon sa ating lahat. Alam niyo, ang may kakayahan lang gumawa nito ay yung may tamang pananaw sa tunay na yaman niya sa mundo. Tunay na yaman sa mundo. Amen. So mga kapatid, before I end this message, I would like to challenge you. Bisitahin mo yung values o value system mo. Bisitahin mo yung mga itinuturing mong yaman ngayon. Napiplis ba ang Panginoon doon? Or marahil katulad ka noong mayayaman na sinabihan o pinagbilinan ni Pablo kay Timoteo, nasabihan mo yung mga mayayaman na maging generous, maging abounding sa paggawa ng mabuti. Na huwag mag-rely, magdepende sa yaman ng mundo because yan ay uncertain. Or maybe katulad ka nitong babaeng balo na ito, na you have nothing. Compare doon sa mga kakilala natin, nakapaligid sa atin na may kakayahan. Yes, totoo naman yun eh. Pero tandaan mo, hindi tumitingin ng Panginoon kung paano natin kinaklasify ang society. Iisa tayo sa Panginoon. At ang nabibilang lagi sa Panginoon, yung nilalaman ng puso natin. Amen? Tayong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Kapatid, purihin ang Panginoon sa buhay mo kung nakikita at namamalas mo sa iyong buhay yung magandang kalusugan, magandang kaugnayan, nararamdaman mo na you are accepted by the community. You are valued. Praise the Lord for that. And hallelujah, kapatid, kung meron kang magandang income, you are able to acquire mga bagay na hindi kaya ng pangkaraniwan. Hallelujah for that. Maybe you are seeing that as blessing from the Lord. Pero kapatid, lagi tayong babalik doon sa katotohanan na the intention, the content of the heart is more important. Kaya kung
doon sa motivation, sa intention ng puso ay wala ang Panginoon, malamang wala din siya sa purpose ng buhay mo. Alam mo, ang tunay na yaman ay yung na-enjoy mo ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Naluluwalhati siya sa mga tinatangkilik mo. Nagiging lubos ang paglilingkod mo sa Kanya. Kapatid, tama na rin tayo sa maling pagkaunawa kung sino ba ang Diyos. We thought that yung Kanyang so much patience, so much love. Well, totoo naman yun eh. Hindi naman natin matutumbasan yun. Pero minsan kinakahon na lang natin ang Diyos doon when it comes to being generous to Him. Ulitin ko, hindi paborito ng Diyos ang leeg. Hindi paborito ng Diyos ang tira-tirahan. Kahit sa oras, hindi tayo generous sa Kanya. Kahit sa paglilingkod at talento, hindi tayo generous sa Kanya. At kung may pagkakataon pa nga, nagbigay tayo ng oras, nagkaloob tayo ng yaman, nagbigay tayo ng ating sarili para bagang kung minsan utang na loob pa ng Diyos sa atin. Hindi ganoon ang Diyos. And brothers and sisters, God deserves the best out of your life. Hindi amount. Yung puso. Kasi yung generosity, the factor behind that is yung stable heart before God. Expression na lang yan eh. I wonder how people together with Jesus Christ who were watching them giving all this money sa temple. Kung ano yung sinasabi, wow, siguro sabi lang, ang laki ng bigay ni Mr. Ganito. Wow, mayaman talaga at galante itong si ganito. Ang laki na naman na ibinigay niya sa templo. Pero si Jesus Christ, hindi ito nakatingin eh. Tinawag niya pa nga yung mga alagad. Alam niyo, mga alagad ang sabi niya, itong babaeng balo na ito, siya ang nagbigay ng tunay because she put in everything, all she had to live on out of her poverty. Mga kapatid, the Lord always provides for our needs. The Lord always perform miracles sa ating buhay. Later on, magbibigay na naman tayo. Let us check our hearts. Kaya nga, are we faithful in tithing? Are we faithful in giving? Isang aspeto yan, pagiging generous. Aside from being generous in serving God sa mga ministry, offering Him your talents, your abilities, well, that's also requires generosity. Ganon din yun sa oras na ibinibigay mo sa Kanya. Bawat araw. Hindi lang tuwing may pagtitipon.
Kasi sa ganong expression, ipinakikita mo, nasaan ang tunay na yaman na mayroon. Hallelujah. Father God. Yes. I want you to pray, brothers and sisters, right now. Tayo manalangin. I don't know how you gonna respond to this message. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Kausapin mo siya. Oh, hallelujah. Yes, oh God. Oh, Father God. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. Kapatid, if you are challenged to give everything to the Lord, maybe you are in poverty level right now. In all aspects, I'm not talking about money matters here. It's all about your spirituality, emotional issues, everything na meron ka. Maybe physically, you are limited right now. And you want to express, Lord, I want to give it all to you. I want to be generous to you. I want you to pray and offer yourself to the Lord right now. Let's all pray. Tayo manalangin. Oh, hallelujah. Oh, Father. Hallelujah. Oh, Father. Jesus. Hallelujah. Oh, Father. Oh, Father God. Lord Jesus. Oh, Father God. Yes, oh, Lord. Oh, Father God. Jesus. Oh Lord, oh Father, Lord Jesus. Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa bawat sa amin ngayong umaga, Panginoon. Lord, sa aspeto na ito, Lord, let there be a breakthrough, Panginoon, sa aming buhay. Huwag kami maging makasarili, Panginoon. Always misunderstanding, O Lord, your heart for us. Nami-misunderstood namin, Panginoon, yung aming tunay na dapat itugon sa pagmamahal mo sa amin. Lord, sa bawat kapatid ko na nalangin, karoon ng conviction, Panginoon, to give everything unto you and to offer their lives to you. Oh, Father God, please honor their prayers, O Lord. And let them experience, O Lord, yung breakthrough sa kanilang buhay right now, O Lord. Sa aspeto ng paglilingkod, sa aspeto ng pagkakaloob, sa aspeto, Panginoon, ng aming commitment, sa aspeto ng aming oras, sa aspeto, Panginoon, ng aming pagbibigay ng aming the best sa iyo. Lord, dalhin niyo po kami lagi doon. And Lord, let your Holy Spirit be our guide. Let your Holy Spirit always be there, Panginoon, reminding us, checking our hearts, making our intentions, motives, pure, O God, and acceptable sa iyo, Panginoon. Lord, hindi po ito tungkol sa impression na gusto naming ipakita sa kapwa. It's all about the intention of our hearts, O God. And from that point, Lord, let there be, O God, an expression of love, generosity, kindness, thoughtfulness, care, and even commitment, excellence, Lord, even in our service. Father, we ask, O Lord, na lagi mo kaming dalhin sa ganitong diwa ng aming paglilingkod sa inyo. Lord, hindi po namin ito kaya. O Lord, sa aming katatayuan, we just want, O Lord, to give you all our life. Father, we bless you. We magnify you. In the mighty name of Jesus, we pray. Everybody say amen. Amen, amen. Praise the Lord. Nakakaupo na po tayo.